Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ano ang mangyayari kapag ang isang taong nilamon ng matinding galit ay handa ng pumatay para sa paghihiganti? At ano ang mangyayari kapag ang kapayapaan ng isang pamilya ay biglang gumuho dahil sa isang babaeng walang kinatatakutan? Ito ang kabanata kung saan ang dugo ay nag-aalab na parang apoy, kung saan ang paghihiganti ay lalong nagiging mapanganib, ang galit ay lalong dumidilim, at ang panganib ay unti-unting lumalapit sa buhay ng pamilya ni Vanessa at Marco. Sapagkat madalas, ang pinakanakakatakot na kaaway ay hindi ang malayo, kundi ang matagal nang naghihintay ng tamang sandali upang wasakin ang lahat. Nagsimula ang lahat sa isang nakakatakot na pangyayari na muntik nang magdala ng trahedya sa pamilya ni Vanessa at Marco. Bulag sa puot, muling pinatunayan ni Trincy na para sa kanya, walang inosente. Kahit sino ay maaaring masaktan, basta't makamit niya ang kanyang paghihiganti. At sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay si Sylvia, isang ina, isang babae, na ang tanging hangarin ay protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit para kay Trincy, walang inosente. Mabilis na lumala ang sitwasyon, ang buhay at kamatayan ay pinaghiwalay lamang ng ilang segundo. Sa kabutihang palad, dumating si Marco sa tamang oras. Sa tamang sandali, sa tamang lugar, nailigtas niya ang kanyang ina mula sa isang trahedyang hindi na sana mababawi. Sa mukha ni Marco, lumitaw ang takot na matagal na niyang itinatago. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita kung gaano nakakatakot ang galit ni Trincy. At mas nakakatakot pa ang kanyang napagtanto. Hindi pa ito ang wakas. Mas malala pa ang kayang gawin ni Trincy. Nang suriin nila ang CCTV footage, iisang pangalan lamang ang lumitaw: Trincy. Wala nang alinlangan, lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik ang matagal ng takot ni Marco, ang galit ni Trincy laban kay Vanessa. Isang galit na hindi natigil. Isang galit na lumaki na parang apoy sa paglipas ng panahon. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Sa tulong ng mga pulis at mga kaibigan ni Vanessa, agad nilang tinunton ang lugar na maaaring pinagtataguan ni Trincy. Bawat hakbang ay parang humihinto ang oras. Paano kung huli na sila? Paano kung may iba pang masaktan? Paano kung mas malaking trahedya ang mangyari? Ngunit sa pagkakataong ito, nasa kanilang panig ang kapalaran. Sa wakas, nahuli si Trincy. Sa huli, nagawa nilang pigilan siya. Ngunit nanatiling nakabitin ang tanong, ito ba talaga ang wakas o simula lamang ng mas madilim na digmaan? Matapos ang lahat ng kaguluhan, lahat ng takot, lahat ng sakit, tila nakahinga na ang lahat ng maluwag. Tila nagtatapos na ang bangungot. Ngunit sa apoy ng paghihiganti, tuwing tila tapos na ang problema, mas malaking kapahamakan ang nagsisimula. Sapagkat kahit nahuli na si Trincy, may isa pang panganib na dahan-dahang lumalapit. At ang pangalang iyon ay si Kiara, o mas kilala ng marami bilang si Angel. Siya ang babaeng palaging nagsusuot ng maskara ng kabutihan. Nakangiti sa labas, ngunit nagtatago ng masasamang plano sa loob. Mas nakakatakot pa, hindi siya nag-iisa. Habang nakakulong sa mental institution, nakilala niya ang iba pang kasing delikado ng kanyang sarili. Puno ng galit, walang takot, at handang gawin ang lahat para sa paghihiganti. At sa pagkagulat ng lahat, sila'y nakatakas. Ang pagtakas na iyon ang simula ng bagong digmaan, hudyat ng mas madugong paghihiganti na paparating.
Sa sandaling malaman ng pamilya ni Vanessa ang balita, nanginig sila sa takot. Alam nila kung gaano katalino, gaano kapanganib si Kiara, at higit sa lahat na kaya niyang pumatay. Hindi ito karaniwang banta. Ito'y isang madilim na obsesyon na matagal nang umuukit sa kanyang puso. Habang lahat ay nagsisimulang magplano ng kanilang depensa, isang tanong ang bumabagabag sa kanila. Sino ang susunod na tatargetin ni Kiara? Si Vanessa? Si Marco? O iba pa? Ang pinakanakakatakot ay may isang tao pa ring hindi nakikita ang tunay na kalikasan ni Kiara. Si Mikay. Nanatiling buo ang kanyang paniniwala, iniisip na mabuti si Angel, na hindi siya kailanman gagawa ng masama. At ang paniniwalang iyon ang nagbigay sa kanya ng pinakamadaling daan upang maging target. Ang inosenteng puso ng isang bata ay patuloy na nagtitiwala sa isang taong bulag sa paghihiganti. Kung may madadaya, siya iyon. Kaya't doble ang pag-iingat ni na Marco at Vanessa. Alam nila na isang pagkakamali lamang ay maaaring sumira ng isang buhay. Ngunit habang mas naghahanda sila, mas malinaw ang isang mapait na katotohanan. Hindi pa tapos ang mga kaaway laban sa pamilya ni Vanessa. Bawat laban ay nagtatapos lamang upang magsimula ang panibago. Kapag nahuli ang isa, may sumusulpot na bago. Kapag nalutas ang isang problema, may bagong lihim na lumilitaw. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging malinaw. Hindi sila ligtas. Malayo pa sa katapusan ang kanilang bangungot. Nang makatakas si Kiara kasama ang kanyang mga kasamahan, para itong babala ng paparating na unos. Halos magdala ng trahedya si Trincy, ngunit si Kiara? Wala siyang iniisip, kundi paghihiganti. At kung si Mikay ang una niyang target, may makakapigil pa ba sa kanya sa tamang oras? Sa apoy ng dugo, isang katotohanan ang nananatili. Walang lihim ang mananatiling nakabaon magpakailanman, at walang madilim na puwersa ang tuluyang mawawala. Ang natitirang tanong, sino ang unang tatamaan sa susunod na pag-atake ni Kiara at sino ang tuluyang mawawala? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.